Hello, hello mga kapwa ko Virgo Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Kamusta po kayong lahat and welcome po sa inyong weekly reading for July 27 hanggang August 2. Ano po naghihintay sa inyo sa pagpasok natin sa bagong buwan? Alamin natin yan. But first, ihanda mo na mga kapwa ko Virgo ang iyong isang tanong ha kung meron kang pangmalakasang one question. Hawakan nyo po yan at sa dulo po atin po yung sasagutin by using these cards. Okay, so antabayanan nyo po yan sa dulo. Okay, let's begin. Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit guides, guide us for today. Your cards for the week. Ooh. Siya nga pala mga mahal kong Virgo. Maraming salamat po sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads, nagla-like, nag-share, nagko-comment at patuloy pong sumusuporta sa atin every time po na meron tayong libreng reading para sa inyo. Hello rin po sa ating mga new subscribers. Hello, hello. Welcome po sa ating channel. Naway nag-enjoy po kayo. And please, tulungan nyo ako. Do not skip your ads, okay? So, at the background of your reading, meron kang the Eight of Swords. Okay, ngayong linggong ito, Virgo, ito yung panahon kung saan kakawala tayo sa ating mga limitasyon. Okay, kung iniisip mo, ay hindi ko kaya, hindi ako marunong, hindi pa ako magaling, magagawa mo. Ito yung linggo kung saan pagkakatiwalaan mo yung sarili na I can manage this, I can solve this, I can get out of this situation, no? Kung ano man yung problemahin mo, sabi dito, makakahanap ka ng lusot. Makakahanap ka ng paraan. Okay, lahat ng problema ngayon may paraan. Hindi ka stuck, hindi ka mahina, at hindi ka disyerto. Parang ganyan. There is always a light. There is always a way. Kaya kung iniisip mo ngayon na parang, naku, dead end na ako, hanggang dito lang ako, no. Meron ka pa ring paraan para makalusot sa bagay na yan. Okay, so congratulations. Ramdam ko dito yung paglaya mo sa isang problema. Basta magtiwala ka lang sa iyong sarili, kayang-kaya yan. Okay? Especially here in your core energy, meron kang the Page of Swords. Napakaganda. 'Di ba sabi dito parang susugod ka oh, kahit na hindi ka marunong mag-espada, kahit hindi ka maalam sa giyera o sa laban. Heto ka oh, susugod tayo. Sabi mo, hindi, kaya ko to. Kaya ko naman siyang aralin or buting-tingin along the way. Ang importante, susugod ako. No? Ito yung mga panahon na kahit parang feeling mo malabo pa or hindi ka sigurado or marami kang insecurities na lumalabas. Pero sabi mo, hindi, I will focus on this. I will make sure na itutuwid ko to. No? So congratulations. Narinig ko rin dito, bantayan mo phone mo. Dahil unexpected ito. No? Your phone, through text, email, chat, or baka sa GC, mabasa mo yung impormasyon na kinakailangan mo talagang tumayo, kumilos na, lumaban, wala nang patumpik-tumpik, parang ganyan eh. Halimbawa, bigyan kita ng example ha. Halimbawa, ikaw ay busy sa isang work pero biglang tumawag yung isang dating in-applyan mo or kinausap mo at sabi niya, uy Virgo, okay ka ba to meet up for today? Parang teka hindi pa ako prepared, hindi ko alam kung ano sasabihin ko, hindi pa ako planado. Pero sabi mo, sige, pupuntahan ko, time ko na to, chance ko na to. So parang ganon, no? You won't be weakened or afraid porque hindi ka pa marunong aatras ka na agad, no. Sabi mo, bahala si Batman, kaya ko to. Parang ganyan. Tayo pa man ding mga Virgo, tayo ay well planners, di ba? Lahat nakaplano, lahat talagang nakabusisi. Pero kadalasan sa buhay, meron tayong mga ginagawa or nangyayari na hindi nakaplano. So, kailangan ngayon spontaneous ka na kahit parang feeling mo hala, hindi, kayang-kaya ko yan. Parang ganon. Okay? Clarify natin. The Page of Swords, meron kang
The Five of Cups. Okay, marami ka pa ring mga parang iniisip kung pwede ko pa bang balikan yung nakaraan or marami ka pang hang up sa nakaraan. May bagong binibigay and you feel like hindi pa ako ready. Siguro nga dahil marami ka pa ring mga inaalala sa nakaraan or nandun pa rin yung trauma mo, nandun pa rin yung mga heartbreak, disappointments, and parang hindi mo alam kung kakayanin mo ba yung bago. Kaya palagi kang nag-iisip na, ay, mas gusto ko pa yung dati eh. Mas okay pa yung dati. Pero sabi dito, now is the time for you to really refocus sa mga bago. Okay? Sa bago tayo titingin. Dahil nasa bago, yung magandang future. Panahon to for you to really tell yourself na, sige, okay na ako, open na ako. God, redirect me. Kung talagang para sa akin to, para sa akin to. Gagawin ko, kahit hindi pa ako marunong, aaralin ko. Parang ganyan. Kayang-kaya mo yan, Virgo. Okay? So, mga kapwa ko Virgo, ano ba tong mga bagong bagay na medyo kinakatakutan mo? Na kayang-kaya naman, maganda naman sana pero nag-aalangan ka pa. Comment down below, i-manifest natin para maging maganda ang dulot para sa'yo. Okay? In the area of what you need to focus on, meron kang the Nine of Wands. Si Nine of Wands, sabi niya, do not give up now. Meron ka pang isang chance. Ito ngayon yung bagong dumarating ni Five of Cups. Napaka-promising. Pero sabi ko nga medyo may takot, may kaba, may alinlangan. Na parang, kaya ko na ba talaga? O nag-i-illusion lang ako? Is this the right door? Is this the right plan? Kakaisip mo, kinukulong ka ng kanigahan. Sabi ko nga, ito yung panahon na kailangan pagkatiwalaan mo sarili mo na kaya ko eh. Hindi ako dapat magpakakulong sa mga insecurity ko, sa mga takot ko. Now, grab that chance. Ito na yon. Ito na yon, Virgo. Ang dami mong beses nag-try, di ba? Ang dami mong beses nagplakda, nagbokya. Kaya hanggang ngayon iniisip mo pa rin yung mga panahon na yun na sana mabalikan ko pa, sana maayos ko pa, sana maplansya ko pa ulit. Pero wala na, past na yun eh. At itong bagong binibigay sa'yo, both cards pinapakita sa akin na meron kang bagong bagay na dapat mong i-prioritize or yakapin or panindigan. Dahil nandoon ang swerte. Nandoon yung magpapaganda ng buhay mo. So grab it, take it, huwag kang matakot, may chance ka pa. So ito yung pagkakataon na hindi mo dapat palagpasin or i-ignore, no? Lahat ng mga lesson na nakuha mo in the past, lahat ng pagkakamali doon, kunin mo lahat ng lesson doon para this time around, pinong-pinong-pino na yung action mo at hindi ka na magkakamali tulad ng dati. Okay? Nine of Wands, the Lover's card. Lover's cards all about, well, kung meron sa inyo ang naghahangad ng bagong pag-ibig, or naghahangad ng solusyon sa kanyang buhay pag-ibig, sabi dito may chance ka pa. No? Kung iniakala mo na wala na kung hope for love, meron. Okay? Para sa mga may tanong about love life, meron ka pang isang chance. A new person, a new way, a new kilig, a new diskarte pagdating sa pag-ibig. So congratulations. For others naman dyan, sabi dito, kung ano man tong pipiliin mo na isang bagay na alam mong time ko to, igogora ko to, maging committed ka dyan. Ipakita mo daw na kayang-kaya mo, na responsable ka dyan because you need to prove kay universe na you are committed. You are making this big choice. At responsable ka dito. Okay? Panindigan, mahalin, ingatan, aksyonan. Okay? Good for you. So, mga kapwa ko Virgo, ano yung favorite mong ulam? No? I don't know why kung bakit ko tinanong yan. Kakakain mo lang ba? Comment down below. Ako favorite ko, sinigang na baboy, lumpia, no? Yan mga favorite ko na kinakain. Ikaw, what is your favorite? Comment below. In the area of what you need, meron kang the Two of Cups. Si Two of Cups dito, sabi, kailangan mo i-align ang sarili mo sa higher self mo. Kinakapitan mo pa rin yung dati kahit alam mong kailangan ng bitawan. May pine-present sa yung mga bagong bagay pero parang ayaw mong yakapin, ayaw mong sunggaban, ayaw mong aksyonan.
Sinasabi ko sa'yo, may bago talaga. So, ito yung mga bagay na ina-align sa'yo ng higher self mo. Binibigay niya, sabi niya, oh, kapwa ko Virgo sa lupa, ito yung para sa atin. Tuparin mo to, sundin mo to. So, panahon to para tuparin yung destiny mo. Na hindi ako dapat pigilan ng mga bagay na kinakatakot ko noon. Ngayon, with the new things coming in, sabi niya, para sa'yo talaga yan. Ito yung tadhana natin. Ito yung paraan natin. Kumapit ka, gawin mo, sundin mo, parang ganyan. So, ikaw, align yourself. Okay? Pinapayuhan ka rin this week na makipag-usap. Ito ang bala mo this week, to communicate. Para makalaya ka sa kumukulong sa'yo dyan. Makipag-usap ka na, maging matapang ka na, ibaba mo na yung wall mo. And also, wag ka nang mahiya. Virgo, wag ka nang mahiya. Kailangan talaga kung importanteng kausapin siya, kausapin na. Nang sa ganon, makuha mo yung gusto mo this week. Okay? The Two of Cups, the Four of Cups. Sabi nga dito, marami kang disappointments na bakit ganto, bakit ganyan. You feel like yung destiny mo, bakit hindi nakikeep up? Gusto ko to, gusto ko yun, pero bakit plakda? Bakit bokya? Kaya ngayon parang super dismayado ka sa buhay. Kaya parang clouded ka, hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Hindi mo na alam kung anong dapat mong i-acto. Pero dahil nga sabi dito, i-align mo ang sarili mo sa iyong higher self, makikita mo kung ano yung bagong naghihintay for you. Buksan mo ang mga mata mo, huwag kang choosy. No? Tignan mo lahat ng posibilidad sa paligid para malaman mo kung ano ba yung para sa akin. Kailangan mo na i-redirect yung mga mata mo. Huwag mo nang panghinayangan pa yung tapos na, yung wala na, yung bokya na. Meron naghihintay sa'yo, doon ka mag-focus. Okay? Sabi ko nga, alam ko, feeling mo, hindi ka pa ready, hindi ka pa marunong, feeling mo, hindi pa ako handa sa bagay na ito. Pero actually, hindi mo kailangan maging handa. Ang kailangan mo lang maging bukas para talaga maging aligned ka sa mga para sa'yo. Okay? Halimbawa, 3 months ka nang naghahanap ng public school na pwedeng pasukan bilang teacher. Talagang sarado, walang-wala talaga, August na. So, sabi dito, baka naman pwedeng maghanap tayo ng iba ng option na maaring magbukas sa atin. No? So, kailangan ngayon meron kang detour, meron kang tayong solusyon para makalaya tayo sa kumukulong sa atin. Okay? In the area of your what's affecting your current energy, meron kang the Fool card. Sabi dito, panahon talaga to para sumugal na. Tumulay na sa mga bagong bagay kahit hindi pa tayo maalam, kahit hindi tayo sure, kahit wala tayong mapanghawakan. Pero alam mo na, sige, nagugora ko na to. Example, kakapilit mo magtrabaho abroad pero talagang wala. Halimbawa, bokya, walang nagbubukas. Merong isang chance nagbukas sa atin na parang, merong online job, VA, inalok sa akin ng pinsan ko. Sabi mo, sige, try natin. VA sa bahay lang ako. Hindi ko na kailangan pa mag-abroad pero mukhang malaki ang sweldo. Pagtiyagaan natin, aralin natin, subukan natin. Dahil maaaring yan yung pinakamalaking pintuan na talagang para sa atin ngayon. Pagkatiwalaan mo sarili mo na, magagawa ko ba talaga yan? Yes. Panalo kaya ako dyan? Subukan natin. 'Di ba? Para lumiwanag ang isip, bumalik yung pag-asa na maaring ito talaga yung formula o ito talaga yung destined for me to have this time. Okay? Importante yan. Clarify natin. The Fool card's all about stepping forward. Hahakbang ka na. Panahon to para manalig sa iyong sarili. Manalig kay God. May tiwala ka ba kay God? Kung yes, kayang-kaya mo to. Okay? Fool card. The Five of Swords. Okay. Marami ka pa rin iniisip na mga alalahanin imbes na umandar na lang, no? Inuuna mo yung pag-iisip ng nega, kaya ka stuck. Kaya parang feeling mo wala kang magawa ay dahil sa nega ka nakatingin or pinaprioritize mo yung negative thinking mo. If you could just enjoy, tingnan mo yung kanyang anino, sobrang saya, pero pinapangunahan ka ng mga takot, di ba? So, itong bagong gagawin mo, imbes na mag-overthink ka dyan buong gabi, nako, sakit natin yung mga Virgo, yung pag-overthink, pag-overanalyze,
pagdamdam or labis-labis sa pag-iisip sa mga senaryo na hindi naman tayo sure kung mangyayari, di ba? So, ngayon, just relax. Trust yourself, hakbang. At makikita mo na, ay, kaya ko pala to. Bakit ko ba masyadong dinamdam ito? Bakit ko ba masyadong minaliit ang aking sarili? Madali lang pala. Kaya ko pala. So, now, ibaba lahat ng mga stress, worry, anxiety, and overthinking, overanalyzing. Just begin it. Start it. And you will see na kaya mo. Okay? Parang ako din yan eh. Noong umpisa, takot akong mag-upload ng video about tarot reading. Pero sabi ko one day, I'm just gonna do it. Wala nang isip-isip, wala nang tanong-tanong. Tara, Gora, gawin natin. Ano yun? Kinaya ko naman. Kaya ko pala. No? So, ganun ka din. Marirealize mo yan this week na kaya ko pala. Okay? In the area of your near future, meron kang the moon card. Si moon card dito, sinasabi Virgo na pagdating sa kinabukasan, no? At tabayanan mo 18 weeks or 18 months, you will realize na, gets ko na. Lahat ng tanong may sagot. Lahat ng temporary problems tapos. No? Ito yun temporary problem to At marirealize mo, buti na lang. Buti na lang tinapangan ko sarili ko. Buti na lang lumaban ako. Buti na lang sumugal ako. Buti na lang kinuha ko yung chance na ito para sa akin. Kasi yun pala talaga ang for me. Yun pala ang tadhana ko. Buti na lang I trusted my intuition. I followed my heart. I believed in myself. Kaya lahat ng malabo dito, lumiwanag. Lahat ng tanong, may sagot. Lahat ng insecurity na lusaw. So, ganun ka rin dapat in the near future. Para mangyari yan, kailangan mong talagang humakbang. Walang mangyayari kung takot ka at nakakulong ka sa comfort zone mo, Virgo. You will never know if you will never try. Ika nga. So now is the time for you to be brave. Accept the new opportunity. Begin a new journey para makita mo talaga kung para saan ka. Magician card. Yes. Talaga namang kayang-kaya na manifest mo. Yung dream life mo na akala mo ang hirap abutin, makukuha mo pero sa ibang paraan. Hindi siya yung paraang minanifest mo na ganito dapat, ganito yung next level, ganito yung next level. No. Merong sariling ruta si God para maabot yung gusto mo. Kaya nga sabi ko sa iyo, it will be clear soon na parang, bakit ko ba to ginagawa? Bakit ko ba to dinadaanan? Biglang boom. Gets ko na. Kung bakit ganito yung paraan. Because you are now so fulfilled, powerful enough para ma-acquire yung gusto mo. So, manifestation coming true. Just believe in yourself. Believe in your faith. Kay God, it will happen. Congrats. Okay? In your challenge, meron kang justice card. Sabi dito, huwag kang kumilos nang wala kang parang hindi mo daw muna ni-research. Something like that. Kailangan kahit paano meron kang bala or meron kang pinaghandaan. Halimbawa, ikaw ay may biglang kumatok si pinsan sa bahay mo. Sabi niya, uy, tara pinsan, merong application, apply tayo sa Maynila, ganyan-ganyan. Siyempre, maghahanda ka muna ng resume, ng damit mo, ng documents mo, mag-practice ka konti ng how to introduce yourself, ganyan. So, ibig sabihin, pupunta ka sa isang bagay na meron kang paghahanda, kahit paano. Sabi ko nga, marami kang hindi sure pero so good. Pero syempre, dapat matalino tayo na, prepare din naman kahit paano, di ba? Syempre, yung dako pa roon, hindi mo alam kung anong kakahinatnan. Pero in you, within you, dapat meron kang pinaghandaan, di ba? Narinig ko rin dito na huwag kang basta-basta maniniwala na lang nang wala kang patunay. Example din, sinabihan ka ng kapitbahay mo, sabi, uy Virgo, sabi ni Aling Tasing ganto ka daw, ganyan-ganyan ka daw. Bigla ka na lang sumugod nang wala kang ebidensya. No? Kailangan you are equipped na mapanghahawakan bago tayo gagalaw. No? So make sure this time around na you know the truth before taking action. Okay? Importante yan para hindi ka mapahamak or hindi ka maging komplikado, ganyan. So bago ka sumugod kay Aling Tasing, i-make sure mo muna na tama yung narinig ng kapitbahay mo. Parang ganyan. Justice card.
The Page of Pentacles. Okay, this week daw, Virgo, kailangan daw ay tiyakin natin na tama yung ating mga pinaprioritize. Halimbawa, this week sabi mo, uunahin ko yung online selling, yung bahay, yung pintuan, papaayos ko na. Kung talagang balak mong gawin yun this week, i-prioritize mo. And then mag-research ka kung paano mo siya gagawin ng tama. Baka mamaya, ikaw na lang basta mag-company ng pintuan mo, nagkamali ka pa, dagdag gastos pa yan. Parang ganon. Gets mo ba? Yung parang if you want to prioritize anything now, make sure na paghahandaan mo. At saka aalamin mo yung totoo para mailagak mo yung tamang action sa kanya. Okay? Importante yan for you. In your fortune, meron kang temperance card. Uy, 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 napakaganda. Sabi dito, yung mga pinaghihirapan, darating ang kaayusan ngayon. You will feel so happy. You will feel so relaxed na parang, gets ko na kung bakit ako naghirap ng ganito dito because meron pala siyang pinatunguhan, no? Kung meron kang inaasikaso ngayon, pagod ka na hirap ka na, asahan po in the fortune area yung paggaan, pagbuti at pag-ayos ng resulta or development sa bagay na yan. Narinig ko rin dito, harmonious relationship with family. Walang away, walang gulo, relax lang. Nakita ko dito yung mahabang pasensya mo tungkol sa isang bagay at aanihin mo dyan yung magandang bunga na parang, uy, buti pala nagtiyaga ako. Buti pala nagpasensya ako dahil may nangyari, may development, may natupad. Congrats po. Temperance, the Three of Pentacles. Yes. Ngayong linggong ito, matututo kang makibagay or makisama sa mga taong ito. It's all about cooperation, collaboration, no? Kung dati parang hirap na hirap ka makibagay or makisama, ngayon kayang-kaya mo na makipagkompromiso, makipag-usap, merong pinapatunguhan yung ginagawa ninyo, successful, bumibilis, umaandar, at nagkakaroon ng kaginhawaan. Kaya ngayon, parang team player ka talaga. And merong isang mapipisa or magbubunga na magandang resulta mula sa tulungan na ito. Congratulations. I don't know why. Narinig ko dito parang inonominate ka ng mga coworker mo for a promotion or inonominate ka to be employee of the month or ikaw yung leader, parang ganon. They are trusting you and they are pushing you para maging stand out ka or magkaroon ka ng magandang performance ngayon. Congratulations, okay? In your divine messages, meron kang the Three of Cups. Celebration. Sabi dito, celebrate your life. Kung ano man tong bagong darating, magbunyi, magsaya. Dahil ito'y patunay na may binibigay sa'yo si God. No? Meron tinutupad sa mga dasal mo. May nangyayari, may gumugulong, may umaandar. Kaya kahit gaano kaliit or gaano kalaki yung improvement mo sa isang bagay, i-celebrate mo yan. Sabi rin dito, masyado kang subsob sa mga problema. Panahon na para go out, have fun, enjoy, treat your family, treat your friends. Bonding time kayo, importante yan sa'yo para maging balanse ang buhay mo ngayon at hindi ka masyadong seryoso or nakasubsob sa isang mga stress na yan. Okay? Three of Cups, meron kang the Seven of Cups. Yes. Here, narinig ko dito na meron kang i-celebrate dahil yung dating malabo, ngayon malinaw na. Parang meron ka ng definitive choice or merong pinto ang nagbukas para sa'yo kaya parang sabi mo, sige, gora na tayo. Kayang-kaya ko na to. Lumilinaw ang lahat. Kaya parang celebratory yung feeling mo na yes, nagawa ko na, yes, nagbukas na, yes, okay na. Congratulations. Okay? Outcome mo yan, bigyan mo na kita ng fortune cards. Meron kang December. O mga Virgo, meron ba kayong special occasion kapag Pasko or December? Halimbawa, birthday ng kapatid, ng anak, ng pamangkin, ng magulang, or anniversary. Ano po? Kung yes, ibig sabihin, this reading is for you. Pero kung wala naman, meron daw po kayong milestone pagdating ng December. You also have a woman, dealings or relationship with a woman. Meron daw pong babae sa buhay mo na kailangan mong kausapin, baka may concern sa kanya. You also have moon, changes in your life. Sabi ko nga, kung ano yung problem na yan, temporary lang yan, it will change soon. Everything will be certain. Okay? You also have target, a goal-oriented person. Talaga namang
napaka-focused mo sa isang goal at matutumbok mo yan this time. Bullseye ka. Congratulations. Ang outcome ni Virgo for July 27 hanggang August 2, the Ace of Wands. Yes, exciting new life. Ito talaga yung nakita ko kanina. Bagong opportunity, bagong chance na kailangan mong kunin, kailangan mong tanggapin. Kaya magtiwala sa sarili, kayang-kaya mo yan. Huwag matakot. Be confident na this plan, or this opportunity or this door ang magpapalaya sa'yo sa kinakalugmukan mo. Gora, so good laban. Kayang-kaya mo to. Clarify natin. The Ace of Wands. Narinig ko rin dito na parang excited ka eh. Gaganahan ka dyan bigla. So yun yung sign mo na ito na yun. Ito na yung para sa akin. Congrats po. Ace of Wands, the Ace of Wands. Talaga sabi niya, 1-1 yan ha. Sabi niya, yes, new door, new opportunity. Kaya magalak, ma-excite, a reason to celebrate para malusaw ang mga confusion dahil meron ng konkreto para sa'yo. Okay? You also have Tower card. Yes, it will change your life. And ito yung panahon na kakawala ka na sa shell mo, kakawala ka na sa pattern, ready ka na to move on something new. Kaya panahon talaga to para maging crystal clear sa isip mo kung ano yung dapat mong gawin sa bagong opportunity na ito na maaaring magpabago ng buhay mo. Congratulations. Okay? So Virgo, dako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Pikit ka na dyan. Isipin mo na tong one question mo. Inhale. And exhale the answer to your question. Meron kang the Queen of Swords, the Hierophant, and the Ten of Swords. At the bottom, meron kang the Nine of Swords. Okay, meron kang pinoproblema na isang bagay na parang hirap ka na, pagod ka na. Your spirit guides are telling you to really open your eyes. May pag-asa pa sa ibang bagay. Huwag kang makontento lamang sa problemang yan na akala mo end of the world na kapag hindi mo nagawa. Sabi dito, kailangan mo makita ng maliwanag ang future para mahanap mo yung tamang solusyon or tamang hakbang. Kailangan paliwanagin mong isip mo, Virgo. Hindi pwedeng nakatingin ka lang sa microscope at iniisip mong hanggang dito lang ako, ito lang yung kaya ko. No, malawak ang mundo. Broaden your horizon. Get out of that box. Get out of that system. Panahon to para hindi maging sunod-sunuran sa ginagawa ng iba. You need to be uniquely focusing on yourself. At sundin mo yung tawag ng damdamin mo or ng pangarap mo. Kailangan paakyatin mo yung knowledge mo. Palawakin mo yan para maisip mo, ay, tama na, kailangan ko na mag-move on. Kailangan ko nang bumangon. Kailangan ko nang mag-isip ng bago. Kailangan ko nang gumawa ng unconventional, kakaiba, na papatok sa akin, swak sa akin, para makaalis na ako sa problemang ito. Okay? You really need to rise up. Bangon. Ending na yan ng problema. Meron ka ng pagbabagong dapat asahan. Kaya be brave, be strong. Panahon na para tumayo, manindigan, putulin lahat ng sagabal sa aking daan at ilalaban ko yung bagong bagay. Okay? For now, your question is a no. Nakita ko dito na pinagpipilitan mo yung isang bagay na alam mong pagod ka na, hirap ka na eh. Akala mo hanggang dyan ka lang pero in reality, meron pang iba. So, open your eyes, stand up, make a choice, be brave, at tignang mabuti sa isip, no, na marami pa doon, malawak pa ang mundo, bakit ako nakakulong dito? And then move forward. Bangon, move forward, chase new journey, chase new territory, chase new adventure na magpapalaya sa iyo sa problemang ito. Okay, kayang-kaya mo yan. But for now, yung question mo, it's a no. Okay? There's something new. At yun talaga ang para sa'yo. Okay? So Virgo, yan po yung isang tanong, isang sagot ninyo. Ganon din po ang yung July 27 to August 2. Sa po kayo nakaresonate, comment below. Basahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity for today. Thank you rin po mga mahal kong Virgo, mga kapwa ko Virgo, for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.